This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Specialty vessels ang tumutukoy sa mga sasakyang pandagat na may ginagampanang specific purposes. Isa sa mga ito ay ang tug o tugboats. Ito ay ang mas maliit na boat na naghahatid ng assistance sa malalaking barko. Maaari itong tumulong sa pagbiyak ng mga yelo sa dagat o sa pag-apula ng apoy on board. Maaaring itulak o hilahin ng tugboats ang mga barko para matulungan ito sa direksyon ng paglalayag. Hindi kasi madali para sa malalaking barko ang mag-navigate sa makikitid na daang pantubig o ang paglapit sa daungan. Kahit na di hamak ang liit ng tugs sa mga hinihila nitong barko, nasa disenyo nito ang malakas na makina at specialized towing gears. Tumutulong din ang tugs kung sakaling kailanganin ng barko mag-emergency stop at para tugunan ang mga distressed o abandoned ships na kailangang itow o hilahin pabalik sa lupa. Ito naman ang tinatawag na naval ships. Tungkulin nitong bantayan at bigyan ng proteksyon ang maritime zones sa saklaw na teritoryo ng isang bansa. Mahalaga ang naval ships lalo na sa sitwasyon ng Pilipinas kung saan marami itong nasasaklaw na archipelagic waters na dapat bigyan ng karampatang seguridad. Nakadisenyo ang naval ships para makalaban at makapagdepensa sa naval warfare gamit ang weapon system at structural integrity nito. Nauuri ang naval ships sa dalawang malawak na kategorya, ang combat at support vessels. Ang combat vessels ay tumutukoy sa mabibilis at armadong warships na nakadisenyong humarap sa laban, offense man o defense. Habang ang support vessels naman ay non-combatant o hindi lumalaban sa warfare. Ang tungkulin nito ay suportahan ng combat vessels sa logistics, repairs at supplies para mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga ito. Dahil nalalagay pa rin sa panganib ang mga support vessels, armado rin ito para sa depensa. Alam nyo ba na ang pagpapangalan ng mga commissioned naval ships ng Philippine Navy ay ginagamitan ng prefix na BRP? Ito ay kumakatawan sa barko ng Republika ng Pilipinas na sinusundan ng tanyag na lugar o tao. Halimbawa nito ay ang BRP Miguel Malvar, FFG 06, BRP Jose Rizal, FF150, at BRP Antonio Luna, FF151. Kakaiba naman ang susunod na barko na ating pag-uusapan. Hindi materyales o produkto ang karga nito, kung hindi wheeled cargo o mga sasakyang panlupa. Ito ay ang roll-on at roll-off ship. Base sa kanyang pangalan ng mga sasakyang sinasakay ay nag-roll on board sa loading dock at nag-roll off board naman sa offloading dock. Gumagamit ito ng stern ramp para daanan ng mga sasakyan. Ang mga sasakyang minamanufacture sa ibang bansa na ini-import dito sa Pilipinas ay dumadaan sa ro-ro shipping, sapagkat ito ang pinakamabilis, cost-efficient at maramihang transport ng kotse overseas. May iba't ibang uri naman ng roll-on, roll-off ships. Ang PCC o Pure Car Carrier ay nagsasakay ng kotse, habang ang PCTC o Pure Car and Truck Carrier ay nakadesenyo naman para magsakay ng mga kotse at truck. Ito naman ang Conro o kayang magsakay ng sasakyan at containers. Ro-Pax vessels naman ang tumutukoy sa hybrid ships na nagsasakay ng mga sasakyan at mga pasahero. Tinatawag din itong ferry. Passenger ships ang tawag sa mga barkong tao ang isinasakay. Isang uri ng passenger ship ay ang ferry. Nagsasakay ito ng mga sasakyan at pasahero para sa short distance route. Iba naman ang layunin ng cruise ships. Ito ay nakadesenyo para sa luxurious at leisure travel kung saan nagmimistulang floating resort ang barko. Hindi lamang paghahatid ng pasahero from one port to another ang layunin ng cruises, kundi ang onboard experiences ng mga pasahero. Iba't ibang disenyo, iba't ibang tungkulin at destinasyon, pero bawat sasakyang pandagat ay may natatanging halaga. At higit sa lahat, ang mga ito ay tumatayo bilang pangalawang tahanan ng ating mga kamarino. Bilang bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, naglabas ang Pag-ibig Fund ng promotional housing loan rates para sa miyembrong kukuha ng bahay na 950,000 pesos up to 10 million pesos. Sa ilalim ng promotional rates, ang housing loan o installment na may halagang mas mataas sa socialized housing price ceiling na 950,000 pesos para sa house and lot units
1.8 million pesos naman para sa condominium units at para sa low-cost housing ceiling sa halagang 2.5 million pesos, mayroon itong 4.5 interest rate per annum na fixed sa loob ng 3 taon. Samantalang ang housing loan or installment naman na mas mataas sa 2.5 million pesos hanggang sa housing loan ceiling na 10 million pesos ay papatungan ng 5.75% interest rate per annum na fixed din sa loob ng 3 taon. Matapos ang 3-year fixed period, susundin naman ang repricing period na pinili ng buyer. At yan ang good news mula sa Pag-ibig Fund. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin.